Kung aalis man kayo at saan man po kayo pupunta, don't say goodbye. Instead, say, see you later o see you soon. Why? Dahil yung pong goodbye, parang hindi na po kayo magkikita. Samantalang yung see you soon or see you later, ito po ay nagbibigay ng pag-asa. Kahit hindi mo pa alam kung kailan po ito magaganap o mangyayari. Sa John 14:1, 2:3 rather, ang sabi po ng ating Panginoon, ako ay aalis upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Ako ay aalis. Ngunit muli akong babalik. Yun po yung sinabi ng ating Diyos. Dalawa, gusto ko makuha nyo. Aalis ako, paghahanda ko kayo, ngunit muli akong babalik. Dito po binigyan po tayo ng Panginoong ng assurance na muli tayong magkikita sa pagbabalik po niya. Isa po sa masakit na pwedeng maranasan ng isang tao, yung magkalayo kayo at magkahiwalay, lalo na't masyado po kayong close sa isa't isa. Amen po ba? Dahil hindi na nga natin alam kung kailan pa tayong muling magkikita. Pero dito ipinangako ng ating Panginoon na babalik siya. At ito pong salitang ito ay sapat na para po yung lungkot natin ay mapalitan ng saya. At yung ating pong luha ay mapalitan ng pag-asa. So ang message po natin ngayon, again, don't say goodbye, just say, see you. Pakisabi nga sa katabi mo. Tell to your sit next to you, see you. Lagyan natin ng garugtong, see you soon. Ayan, see you later. Ayan. Pero wag na wag po kayong magpapaalam ng goodbye. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung sakaling aalis kayo, wag niyo sasabihin goodbye. See you, yes. See you later. See you soon. Ayan po ang tama. At dito po ang teksto natin. Ayan pa pala, no one says goodbye unless they want to see you. Tama po? Wala daw nagsasabi ng goodbye, maliban daw po na meron silang balak na muling makipagkita. Yung nagsasabi ng goodbye, huwag ka nang umasa. Goodbye. Amen? So sa ating pong teksto, John 16, a little while, and you will see me no longer. And again, a little while, and you will see me. Sa Tagalog po, konting panahon na lamang na hindi na niyo ako makikita. At pagkaraan ng konting panahon, ako'y inyong makikita. Meron po siyang binabanggit dito na sabi niya, darating yung araw na hindi niyo na ako makikita. Bakit? Kasi nga po, aalis na po siya. Pero sinabi rin niya, after a while, sabi niya, muli akong babalik at tayo ay magkikita. Pero ito, masakit kapatid. Alam din pala ng Panginoon kung ano ang pwedeng maramdaman, especially nung kanyang mga alagad. Kaya po, ito ang binanggit niya. Pagkatandaan nyo, iiyak kayo at mahahapis. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit yan ay mapapalitan ng ano? Tama po? Kaya minsan pala mga kapatid, eto, masakit to begin with, no? Dahil ang tagal kitang nakasama, masyado na akong na-attach sa'yo, okay? Yung pagmamahal ko talagang halos lumalim na. And then all of a sudden, bigla tayong magkakahiwalay kung ano man ang dahilan at ikaw ay aalis at hindi ko nga alam kung kailan ka babalik. So meron lungkot na pwedeng maramdaman sa puso ng bawat isa. Tama po. Pero may advantage din pala yung hindi kayo nakikita. Dahil sa oras pala na kayo muling magkita, may ibayo ring galak na dulot po ito sa puso ng bawat isa sa atin. Tama po. Kasi sabi niya rito, malulungkot kayo. Subalit yan ay mapapalitan ng kagalakan. May tinutukoy siya rito. Kailan mapapalitan ng kagalakan? Sa oras na ako'y magbalik at magpakita sa inyo.
Nandyan po ba kayo? Ayan. Basahin natin yung 22. Ayan. Ganyan din naman, kayo'y nalulungkot ngayon. Ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw. Napakagandang pangako. Amen. Hindi ho tayo totally na iniwanan ng Panginoon sa kawalan. Kundi nag-iwan po siya ng pangako na muli niya tayong babalikan. At yun po yung napakagandang pangyayari sa buhay po natin na siya namang pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Umalis po kasi ang Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan, ngunit muli siyang magbabalik sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Matapos po mga kapatid ang 3 araw na mailibing po ang ating pong Panginoon, si Maria Magdalene at isa pong Maria ay maaga pong nagpunta doon po sa puntod kung saan inilibing ang ating pong Panginoon. Pero ano po ang nangyari? Isang anghel ang nagpakita sa kanila at ano po sinabi? But the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified." Ano sagot? He's not here, for he has risen as he has said. Come, see the place where he lay. So mga kapatid, this is the greatest announcement in history na muli pong masabi na ang Panginoon ay nabuhay na muli. Dahil ito pong napakalaking balita pong ito ay meron pong impact sa atin bilang mananampalataya. Dahil dito po nakasalalay ang magiging kalagayan natin sa buhay natin ngayon at sa ating hinaharap at sa mga bagay pang darating. Meron po itong malaking impact sa buhay po natin. Now, paano po natin patutunayan sa kanila na si Jesus ay totoong nabuhay namang muli? Do you have the proof? If ever somebody asks you, prove me. Okay? Totoo ba na si Kristo ay nabuhay na muli? Ano sasagot mo? Dahil narinig mo? Narinig ko, nabuhay muli eh. Yun ang sasagot mo? Dahil nabasa mo? Nabasa ko kasi nabuhay daw eh. Ano yung pong ebidensya at paano ka titindig doon po sa pinaniniwalaan mo at ilalaban mo na si Kristo ay muling nabuhay? Kailangan po kasi mga kapatid, you know where to stand. Tama? Kasi dito ho, bago pa ho mangyari ito, ipinakalat na po nila na hindi ito totoo. Gumawa po sila ng kwento para lamang po i-prove na mali po yung kiniklaim ng mga Kristiyanong ito, yung mga Hudyo, na Kristiyano, follower po ni Kristo, na si Kristo nga po ay muling nabuhay. At tingnan po ninyo ha, pinakalat nila. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priest all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers. Ito, tuloy natin basa. And said, tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed, and this story has been spread among the Jews to this day. Tagalogin po natin. Pagkaalis ng mga babae pumunta sa lungsod ng ilang mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Isinalaysay sa mga punong pari. Alin? Kasi ito pong mga kawal na nagbabantay sila ang nakakaalam ng totoong nangyari. Pero inireport po nila kasi nga meron silang pananagutan. Bakit? Yung binabantayan nila wala sa libingan.
Tama po. Paano nangyari? Paano nakatakas? Silyado yung bato. Tapos nung gumising sila, nakita nila wala na yung takip na bato, wala na si Kristo sa loob. How can they explain this? Doon sa mga ito. O, tinan nyo, anong ginawa po nila? E di kinuwento totoong nangyari. O, nag-fabricate ngayon ito. Ito, tinan nyo. Isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ng mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang ano? Sino po ang nag-orchestrate na suhulan yung pong mga gwardya? Sino? Yung mga punong pare na supposedly yung pare siya po ang magtatama ng mali. Pero po sila ang naging author para po pasubalian yung kine-claim ng mga alagad. Yung follower ni Kristo na si Kristo ay muling nabuhay. Nakita nyo kapatid? Hanggang ngayon, tuloy natin basa. Tuloy nyo. 13. Ang mga ito, inutusan nilang ganito ang pamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Verse 14. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami na bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol. Kapatid, noong pala, uso na. Takpan mo, bibig mo, eto. Huwag kang magsasalita. Tingnan nyo kung kanino po nagmula yung korupsyon na yan. Hindi sa masasamang tao. Sa mga punong pare na supposedly sila naglilid sa tao sa tamang direksyon, pero sila ang nagbabaliko para lamang masunod ang kanilang gusto. Ano po nangyari? Tinanggap ng mga bantay sulat, ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga, yun po ang tinayuan ngayon ng mga Hudyo. Kaya hindi nila matanggap na si Kristo yung Messiah. Kung tayo ngayon ang sasabihan na si Jesus ay hindi nabuhay, ano katibayan natin na pangahawakan? Paano nga natin ito pasusunungalingan? Ha? Halimbawa, ina-argue ka, hindi naman totoo talaga nabuhay. Tinan mo, nagpapaloko kayo. Tinan nyo, nananampalataya kayo. Akala nyo, pinananampalatayaan nyo. Niloko kayo. Bakit? Hindi naman talaga namatay. Hindi naman nabuhay. Paano natin sasagutin ngayon? Ha? Kapatid? Ito. Una, para mas makuha natin. Ito, panghawakan natin. Yung unang sinabi ng anghel sa Matthew 28 verse 6. Sabi po ron, you are looking for Jesus? Ano sagot ng anghel? He's not here. He has risen. So, yun po yung una. Okay, pwedeng hindi masyadong matibay yung pong ating proof na ito. Pangalawa, yung sinabi ni Jesus kay Marta, nung nagsasalita po si Marta sa kanya dahil namatay yung kapatid niya na si Lazaro. Tingnan nyo. Marta said to him, Lord Jesus Christ, I know that He will rise again in the resurrection on the last days. Ano sagot ni Jesus? Yung binabanggit mo, muling pagkabuhay. Yung kaharap mo, ako yung muling pagkabuhay. I am the resurrection and the life. Amen po ba? So ito po ay isa ng proof na ang Panginoon, mamaya sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang, hindi siya kayang patayin mamaya po sasabihin ko sa inyo yan. So pangatlo na sinabi niya, kay John the Beloved, Revelation 1, tinan niyo po. When I saw him, I fell down at his feet like a dead man. He placed his right hand on me and said, don't be afraid. I am the first and the last. I am the living one. Ito po sabi niya, I was dead, but now I am alive forever and ever. Siya na mismo, mga kapatid, ang nagpapatutuo sa sino mang pong hindi po parang nagku-question
Doon po sa nangyaring ito, pero tinatayuan po ng Panginoon. And somehow, ganun din po tayo mga kapatid. Kaya natin ginagawa yung bagay na ito. O tagalugin natin. At nang siya'y aking makita, ay nasubasub ako ng waring patay sa kanyang panan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y magpakailan paman. So yan pong panghawakan natin, para patunayan po natin sa kanila na si Jesus ay muling nabuhay. Amen mga kapatid? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon doon? Okay, now, gaano ba talaga kahalaga sa atin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Kasi pwede namang sabihin natin eto sabihin mo sa akin, uy, nabalitaan namin, si Kristo pala'y nabuhay namang muli. Alam niyo, pwede ko isagot sa inyo? I don't care. I don't mind. Wala sa akin Bakit? Kasi yung kamatayan niya at yung muling pagkabuhay ay walang meaning sa akin sapagkat wala akong kaugnayan sa bagay na nangyari sa kanya. At yun po yung mga tao, ganun po ang kanilang pakiramdam. Kaya wala po silang pakialam whatsoever. Pero sa atin mga kapatid, eto, kaya gusto ko maunawaan natin, gaano ba kahalaga sa atin yung muli niyang pagkabuhay? Dahil kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, aba mga kapatid, abay napakakawawa natin. O, pakikita ko sa inyo, number 1, kung si Kristo hindi nabuhay, wala pong muling pagkabuhay. Wala. Kaya yung mga namatay, huwag na kayong umasa ng muli pang bubuhay. Bakit? Yung pong bubuhay sa atin hindi naman din nabuhay Tama? O, malaking impact na naman yan, kapatid. Sipin mo yung mga namatay na lang ng ganon at wala na palang pag-asa para muli pa silang mabuhay. O, tingnan natin teksto. Ngunit ngayon si Kristo'y muling, ito'y katibayan na ano? Kapatid, meron tayong kasiguruhan. Kaya nga ko iniisip ng mga tao na mga namatay, lalo na't yung walang kaugnayan sa Diyos, at iisipin nila, natakasan na nila yung lahat ng ginawa nila nung sila'y buhay pa. At hindi na nila ito pagbabayaran, mali ang pananaw nila. Tatandaan nyo, kasi meron tayong ganitong wrong notion. Ano yun? Pag nakita natin na isang tao nagsasuffer sa kanyang sakit, okay, bago siya namatay, at kapag namatay yung tao, ano sinasabi nating lahat? Ay, salamat Eka. Natapos na rin ang kanyang. Can you imagine that? Natapos ng kanyang paghihirap. Yes, of course, you're right. Natapos ang kanyang paghihirap dito. Pero hindi po ito ang katapusan ng paghihirap. Hello? Death here on earth is not the end of life. It is the beginning of the real life. Sa buhay natin ngayon, hanggang 80, tatagal ka. Pag malakas ka, 90 kapag malusog ka. Kapag maayos kang iniingatan mo katawan mo. Okay? Pinakamatagal na, 100. Para makatanggap ka ng 100,000 din. Amen? Pero ito kapatid, mamamatay at mamamatay ka. Pero oras na binuhay ka, wala nang kamatayan doon. At ang tawag natin doon, eternity. At yun po yung ating pinaghahandaan, hindi lamang po yung buhay na meron ka ngayon. Why? 1 Corinthians 15:19, pag binasa nyo, kung ang pag-asa nyo lang kay Kristo ay para lang sa buhay na ito at hindi doon, kayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang pag-asa lang daw natin kay Kristo ay para lang dito sa lupa at hindi doon sa kabilang buhay, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Can you imagine that? So dahil buhay siya mga kapatid, nagkaroon tayo ng pag-asa, amen? Para sa buhay na walang hanggan. Dahil buhay po ang Panginoon, meron tayong tiyak na kaligtasan, amen? Dahil buhay siya, muli niya rin tayong bubuhayin. Amen! Bubuhayin niya tayo sa huling panahon. Sa tingin niyo ba? Ito, maliban dito, talaga nga bang bubuhayin tayo? And Lord, if ever nabuhayin mo kami,
Para saan? Ano pa yung purpose? Kaya nga kami namatay na eh. Dapat namatay na, nalimutan na namin ang lahat ng pangyayari sa buhay namin. Pero bakit kailangan mo pa kaming buhayin? O ito, pakikita ko sa inyo. I'm telling you the truth. That time is coming. That time has already come. When the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear it will come to life. Sino tinutukoy niya rito? When the dead will hear the voice of the Son of God. Tagalogin nga natin. Katotohanan, kapatid, kapag ang Panginoon ay bumanggit ng dalawang salita na magkasunod, okay? Meron siyang gustong bigyan ng emphasis dito, gustong diinan. Ang word nito, truly, truly, pag gumagamit ang Diyos ng truly, truly, verily, verily, ayan. Meron po siyang gustong bigyan ng importance. At ang sinasabi niya, katotohanan, katotohanan. Take heed. Huwag niyong baliwalain. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon, ngayon na nga, maririnig ng mga patay ang tinig ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Ang tindi ng tinig ng Panginoon, amen. Sipin mo, oras na nagsalita ang Panginoon, kung bakit po naging specific siya. When He raised Lazarus from the dead, binanggit po niya yung pangalan ni Lazarus. Alam niyo kung bakit? Dahil kung hindi po siya naging specific kay Lazarus, nung magsalita po siya, comfort, lahat po ng inilibing nun, lahat ng patay nun, kahit po matagal ng patay, muli po silang, medyo chaos po yun. Magkakagulo. Bakit? Nabuhay muli ang patay. Hindi po yun ang timing para buhayin ang lahat ng patay. Sabi rito, may darating na panahon. Amen po ba mga kapatid? Darating, sabi niya, katotohanan, sabi ko sa iyo, dumarating ang panahon. So therefore, do not be surprised. Huwag kayong mabibigla. The time is coming when all the dead will hear His voice. Verse 29, and come out of their, saan daw sila lalabas? Ano ba yung graves? Kala ko yung prutas na grapes eh. Di ba? Those who have done good will rise and live. And those who have done evil will rise and be. Huwag ninyong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng gumawa ng kasamaan ay hindi nyo sinundan. Iyan yung purpose. Kung bakit muli niya tayong bubuhayin. Sapagkat ang bawat isa sa atin, we will give an account. Meron tayong haharapin sa Panginoon. At magsusulit tayo pagdating ng araw. At doon niya tayo, dalawang bagay, doon niya tayo gagantimpalaan o doon niya tayo huhusgahan. Ngayon, kung ako po ay parurusahan, parang ayoko nang gustong muling mabuhay. Pero kung ako'y gagantimpalaan, mas masarap ang muling mabuhay. At yun, wala ng kamatayan. Amen ba mga kapatid? Importante na maunawaan natin yung bagay na ito. 1 Corinthians, tingnan niyo po. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hiwaga Pag sinabing hiwaga, hiwaga, may hiwaga. Di ba? May hiwaga. Ibig sabihin, hindi siya madaling maunawaan, hindi siya madaling maintindihan. Amen. Ito sinabi niya, ito yung hiwaga, hindi mamamatay ang lahat. Ngunit lahat tayo ay, ano yung babaguhin dito? Sa isang sandali, sa isang kisap mata,
In a twinkle of an eye. Sabi rito, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pag tunog ng trumpeta, ang mga patay ay at di na. Sipin mo muli tayong bubuhayin ng Diyos. At ito yung sukdulan, Kaya tayo muling bubuhayin. Kaya nga akala nila, matatakasan nila eh. Tinan mo, bigla na lang namatay, hindi nagbayad ng kanyang mga pinagkagagawa. Akala natin tapos na. Hindi. Ito. Many of those who have already died, yung mga patay na, will live again. Some will enjoy eternal life, and some will suffer eternal disgrace. Mabubuhay ang marami sa mga mamatay sa lahat ng panig ng daigdig. Sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Kapatid, kaya nga, ginagabayan tayo ng salita ng Panginoon. Inililid tayo sa tama nating direksyon. Bakit? Kasi ayaw na nga natin na tayo ay masasama doon sa ganong. Can you imagine na buhay ka? Tapos pagdating pala yung buhay mo, pagdating doon, paparusahan lang. Ito madalas na sinasabi ko sa patay. Ito, pag ako nagsiservice. Sino rito ang nakaranas na ng hirap ng buhay? Bago pa kayo yumaman. Sino rito, from the start, yung mahirap sila at nakaranas ng kahirapan sa buhay? Wala rito? Mayayaman dito, mayayaman. Yung nasa gitna, yan. May isang nagtataas. Ayan. Ako lang ba nakaranas ng hirap sa buhay? Nasubukan niyo bang kumain ng isang beses lang, isang araw? Sino rito nakakain ng mais? Yung ginisang mais. Dalawa. Nay, baka taga-Bisaya ka, normal lang sa Bisaya yung kumain ng dito sa Bulacan, pag kumain ka ng mais, maliban sa nilagang mais, gusto ko yan. Sa binatog, okay, gusto ko yan. Pero yung isinaing na mais, na dinurog, na ginawang parang bigas, ang hirap kainin yan. Naranasan nyo ba yan? Hindi nyo naranasan yan, kapatid. Kumakain kami sa ilalim ng mesa, ayaw namin ipakita sa kapitbahay namin na kami wala nang kinakain. Ganong kahirap. Ewan ko kung naikwento ko na sa inyo. Alam nyo bang ako hanggang sa magka-college, hindi ko nagawang manligaw. Wala akong naging girlfriend. Alam nyo kung bakit? Yung pera ko pamasahe lang . Kung yung aking liligawan magyaya, pakainin ko siya. Maglalakad ako mula Baliwag hanggang sa amin. Ba't iintindihin ko siya? Saka ako kung magliligaw. Ang dami kong nagugustuhan ng crush na crush ko siya. Pero hindi ko siya maligawan. Bakit? Sakto lang yung pera ko . Sipin mo hanggang mag-college ako, ang pamasahe ko, sakto. Walang sobra. Para pambili ng kahit man lang isang baso na buko juice yung crush ko. Wala . Tumanda ako na puro crush. Kayo, alam mo, ngayon pa lang, bata pa lang, may jowa na . Ngayon pa lang, patindi ka ako. Yung naranasan ko noon, wala . Tumanda ako na wala . Di ba? Kaya natakot ako manligaw. Bakit? Kasi wala akong pwedeng wala akong pwedeng pagmalaki . Yun ang hirap. Eto kung bakit ko binabanggit, kapatid. Maging matalino kayo. Ano ibig sabihin? Naranasan na natin yung hirap dito sa lupa. Maging sa kabilang buhay, gusto nyo maranasan pa rin? Hindi kayo nag-isip. Kapatid, parang hindi nyo pinag-isipan. Yung sobra na hirap nyo dito, nagdusa na kayo sa lupa. Pati ba naman sa kabilang buhay, gusto nyo magdusa pa rin? Wala kayong binago. Meron tayong kasabihan ganito, naririnig natin ito. Hindi mo kasalanan na ipanganak kang mahirap. Pero isang kasalanan na ang babatay kang mahirap. Bakit? Sapagkat you do nothing para baguhin yung pong journey ng buhay mo. Amen? At ito yung pagkakataon, kaya nga ini-enlighten tayo .
Sapagkat ayaw na natin na maranasan yung mga bagay na pwedeng maranasan kung hindi tayo magiging matalino in our decision sa life na ito. Kaya nga ipinakikita sa atin, muli tayong bubuhayin for what? Kasi kung muli tayong bubuhayin for the sake lang ng muli bubuhayin at wala nang mangyayari pa, di okay lang. Pero meron Ito sinasabi. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusang walang. Dito pa lang kitang-kita na natin na hindi iisa ang pupuntahan ng tao pag namatay. Madalas sinasagot natin? Naku, ayayain mo. Halika, lumapit kayo sa Diyos. O ano sinasabi nila? Naku, wag na. Pare-pares lang naman yan Iisa lang din naman kapupuntahan pag tayo namatay Iisa lang daw ang pupuntahan pag namatay. O kayo kapatid, tatanungin ko, yung sinasabing isa, saan yun? Mag-aalas 11 na. Yung isang sinasabi ng mga tao, kayo magtanong. Hindi, i-search nyo. Magyaya kayo. Hindi kayo. Sumama kayo sa amin sa Panginoon. Ano sasagot nila sa inyo? Ay, pare-pares lang yan. Dito na kami. Bakit? Isa lang naman pupuntahan. Pag namatay ang tao, isa lang pupuntahan Ano tinutukoy nila isa pupuntahan? Kapatid Ito, ang lahat ng isip natin, ang gusto natin saan? Lahat ng tao, tanungin mo ba? Saan mo gusto? Sasagot ba? Gusto ko sa impyerno? Walang ganoon. Walang sasagot sa iyo, amen. Na gusto niya sa impyerno. Pero tingnan nyo, lahat ng kaisipan natin, gusto natin langit. Pero ang buhay natin patungong. Ando kami sabi niyan. Patungong saan? Kita niyo kapatid? Hindi mangyayari. Ang sinasabi nilang iisa ang puntahan, alam niyo kung ano? Ito, magkakaisa tayo. Ang pagkakaunawa nila, 6 feet under the ground. Yun ang isa. Isa ka pupuntahan saan? Di sa lupa. Sa lupa ililibing ka, di sa lupa. Pero hindi nila inisip, dalawa. Sa buhay na walang hanggan at sa buhay na kapahamakang walang hanggan. Pangalawa, kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang katuturan ng pananampalataya mo at pananampalataya ko at hindi pa rin tayo napatawad sa ating kasalanan. Tingnan nyo epek nito. Kung hindi nabuhay si Kristo, tingnan nyo epek nito. Nanampalataya ka sa wala. At yung akala mo na yung kasalanan mo na hiningi mo ng tawad sa Diyos ay napatawad na hanggang ngayon, you are living in sin. Bakit? Hindi naman nabuhay pala yung nagpatawad sa iyo. Kaya crucial ito Kaya kailangan ipakita natin na muling nabuhay ang Panginoon. Basahin natin. Unless Christ was raised to life, your faith is, and you are still living in your. Kung si Kristo hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong kasalanan. Napakasakit, amen? Kung hindi nabuhay ang Kristo, napakasakit nito. Tanungin niyo kung bakit. Isipin po ninyo, lahat tayo na umasa, lahat tayo na nananampalataya, sumunod at nagtiwala, tapos lahat pala ng ginawa natin at the end of the day, wala palang saysay. Dahil yung inaasahan natin na magliligtas sa atin at magpapatawad sa atin, hindi naman pala nabuhay. At kung hindi nabuhay si Kristo, namatay si Kristo, sinong patay ang may kakayahan na magligtas at magpatawad? Meron? Dahil kapag ang tao namatay, walang kakayahan. Awit 146. Kung sila'y mamatay, saan babalik? Kahit anong plano nila. Kung si Kristo ay nalinya dyan, di bumalik siya sa alabok. So wala na siyang magandang plano para sa atin. Bakit? Sapagkat ang tao kapag namatay, yung plano niya natapos. Hanggang doon ka na lang Maging yung pangarap mo, wala na. At dito makikita natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi kung hindi po siya Diyos, nang mamatay po siya, balik siya sa alabok. Ano mang plano niya, naisipin po niya, kung tapos na buhay niya, ano pa? Wala na. O ano dapat natin pagpasalamat? Salamat dahil yung kiniklaim nila na si Kristo ay hindi muling nabuhay, hindi totoo. Amen?
sapagkat alam nating lahat na siya'y muling nabuhay. Kaya hindi po nawala ng kabuluhan ang lahat ng ating ginawa, maging ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi nawalan ng kabuluhan. For now, hindi mo yan maunawaan. To be honest, hindi natin lahat ng ginagawa natin na may kaugnayan sa Diyos ay naunawaan natin kung bakit natin ito ginagawa. Pero darating ang araw, i-reveal yan sa inong Panginoon. At dun mo lang ngayon ma-appreciate na lahat pala ng ginawa mo sa Diyos ay hindi pala nasayang at hindi pala nawalan ng kabuluhan. Sapagkat merong bagay na ginagawa tayo na in-equate lang natin sa ating Diyos na akala natin okay na yun. Mali. May salitang ganito, pakinggan nyo. Hindi lahat ng para sa Diyos ay galing sa Diyos. Ulitin ko. Hindi lahat ng para sa Diyos ay galing sa Diyos. Hindi ho komot iniisip ng tao na yung ginagawa niya ay para sa Diyos, ay inaayunan ng Diyos yung bagay na kanyang. Lawakan nyo, paningin ninyo. Maraming nagkiklaim na may Diyos. At ginagawa din nila yung para sa Diyos. Pero hindi nila naisip at naitanong, yun ba ang gusto ng Diyos? Kapag hindi galing sa Diyos, sa tingin mo lang at para sa iyo ay para sa Diyos, lahat ng iyon, at the end of the day, walang meaning. Bakit? Ikaw lang ang may gusto, pero hindi ang Diyos. Are you with me? As I have mentioned kanina, ito totoo, walang pwedeng pumatay kay Jesus. Wala. Bakit siya namatay? Tingnan nyo kung bakit siya namatay, ha? At kung ano dahilan kung bakit niya iginibap yung kanyang buhay. Tingnan nyo. The Father loves me because I'm willing to give up my life in order that I may receive it back again. Verse 18. No one takes my life away from me. Walang pwedeng umagaw. O, di ba, kumuha ng buhay kong ito sa akin. O, ano karugtong? I give it up of my own. I have the right to give it up and I have the right to take it back. Tagalugin natin. Dahil dito, minamahal ako ng Ama sapagkat inalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong. At mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Bakit po niya ito ginawa? Na ibinigay niya buhay niya? Para po sa iyo at para sa akin. Para magkaroon tayo ng kaligtasan at magkaroon tayo ng kapatawaran. At hindi po mawalan ng katuturan ang ating pananampalataya. Amen? Yun ang dahilan. Kung hindi po niya tayo iniisip doon sa area na ito, sabi niya, walang pwedeng kumuha ng buhay ko. Kahit sino sa kanila, hindi ako kayang patayin. Kusa kong ibinigay yung buhay ko bilang pagsunod sa Ama ko para sa kaligtasan ninyo. Lahat ng iyon, ginawa niya para po sa atin, hindi para sa kanyang sarili. At yun dapat ang ma-appreciate natin. Lord, thank you. Bakit? Salamat sapagkat inalay mo sa amin ang buhay mo kahit hindi pala dapat mong gawin. Can you imagine that? Tapos maliit na bagay na pwedeng ginawa mo sa Panginoon, big deal sa'yo. Pero hindi mo tinignan yung bagay na ginawa ng Diyos para sa'yo at tinignan mo yung kabuuan kung bakit mo naranasan ngayon yung buhay na meron ka. Kung bakit na-spare ka. Can you imagine? Patungo tayong lahat sana sa impyerno. Pero hindi na mangyayari yun sapagkat merong isang Jesus na nag-intervene. Nakialam. Hindi niya pinahintulutan na ikaw at ako ay pupunta ron. Nang himasok ang Jesus, walang pwedeng pumatay sa akin. Kusa kong ibinigay. Bakit? Sapagkat yun lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang mga taong nagkasala na dapat sila mamatay at hindi ako. Naintindihan niyo po, kapatid?
Tayo yung dapat, tayo. Tayo yung dapat namatay. Tayo yung dapat nagdusa. Ikaw yun at ako. Pero salamat may isang Jesus na nakialam sa buhay mo. Ang masakit ito, ayaw na ayaw natin na tayo'y pinakikialaman. Kapag may sinasabi sa iyo na dapat mong itama, ayaw. Kapag may mali kang ginagawa at binabanggit sa iyo, nagre-react ka, ayaw. Pero hindi natin alam, yun ang pamamaraan ng Diyos para pumailid tayo ng Diyos kung saan niya tayo gustong dalhin. Mga kapatid, salamat. Sabay natin, sabay-sabay sabihin, salamat muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. At yan ay para sa iyo at para sa akin. Pangatlo, kung si Kristo hindi nabuhay, lahat tayo, lahat tayo. And those people who died after putting their faith in Him are completely lost. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay at nanalig kay Kristo ay, kita po ninyong implikasyon nito sa buhay natin? Kung hindi nabuhay muli si Kristo, lahat tayo doomed to hell. Amen? Lahat tayo walang pag-asa. Ano sa palagay nyo ang pwedeng gawin na isang taong nawala na ng pag-asa? Sige, mag-isip kayo. Kung dumating ito sa iyo, wag naman sana, God forbid, na totally and completely nawalan ka na ng pag-asa sa buhay, ano ang pwede mong gawin? Kung hindi ang magpakamatay, mandamay. Wala na akong pag-asa. Desirain ko na buhay na ito. At sisiguraduhin ko sa inyo, may idadamay ako. Kaya nga yung mga napoprostrate, hindi ba? Yung mga nango-hostage, nawala na ng pag-asa yun. Kumukuha sila ng atensyon. Kaya ho nagdadamay. Eto kapatid, kung tayo ay nawala ng pag-asa, paano ba itatama ang buhay natin? At kaya sinabi ron, mapapahamak sila. At atong nakapanghihinayang, sipin mo lahat ng namatay para kay Kristo, namatay ng walang naging purpose. Yung kanilang kamatayan, yung kanilang ipinaglaban, yung pananampalataya na kanilang tinayuan, wala palang tulong na magagawa si Kristo sapagkat si Kristo namatay at hindi naman pala muling nabuhay. At salamat, hindi yun totoo. Amen? Salamat sapagkat para sa atin, totoo na si Kristo ay nabuhay. Amen? At lahat ng namatay para kay Kristo, alam nyo ba yung advantage nito? Lahat ng namatay para kay Kristo, sila po ang unang bubuhayin. Tingnan nyo, basahin nyo. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of what? Archangel. And with the sound of the trumpet of God. All together, read it. At lahat ng namatay para kay Kristo ay muling bubuhayin. Sila yung unang bubuhayin. Kapatid, di ba, kung puposisyon ka lang, pinakamasarap na posisyon, yung laging ikaw ang una. Tama? Sabi Rono, and the dead in Christ will rise first. Ewan ko sa inyo, kung saan yung preparably nyo. Ako, mas prepare ko, yung lagi ako ang una. Una akong nagkabahay. Una akong nagkakotse. Una akong ikinasal. Una akong nagkaanak. Sa lahat ng bagay, gusto ko ako una. Kayo, gusto nyo huli? Huli? Resurrection Day ngayon, dapat masaya kayo. Ba't parang ang lungkot nyo? Meron tayong isa-celebrate na buhay muli ang Panginoon. Dapat masaya tayo.
Kaya nga tayo naririto nagsaselebrate tayo, amen? Bukas na ba mga mall? Bukas na? O wala pang bukas? Bukas na, no? O, eto na. Kasi kami lalabas mamaya Kakain kami mag-anak. Bakit? Isa-celebrate namin. Alin? Si Kristo muling nabuhay. Tama? At dahil nabuhay siya, kami man ay mayroong pag-asa. Ayaw niyo sumama sa akin? Ha? Dahil ayaw niyo, conclusion na tayo. Don't let sin rule your body. After all, your body is bound to die. So don't obey its desire or let any part of it become a slave of evil. Give yourselves to God as people who had been raised from death to life. Make every part of your body a slave that pleases God. Tagalogin natin. O basa, sabay-sabay. Upang huwag na ninyong bilang sa halip bilang mga taong at yan ang habilin sa atin ng ating Panginoon. Amen? Huwag na nating ipaalipin pa ang ating katawan sa kasalanan. Ihanda natin ang katawang ito sa muli niyang pagparito at kung tayo po ay, huwag naman sana, kung tayo ay lilisan sa daigdig na ito at pipikit na natin ang ating mga mata. Kapatid, nakaprepare tayo na tayo ay muling bubuhayin at makakasama. Amen? Kaya yung mga mahal natin sa buhay na nauna sa atin, huwag kayong mag-alala. Makikita nyo pa rin sila. Amen? Pero wala na kayong kaugnayan. Wala na. Yung asawa mo, hindi mo na siya asawa. Yung anak mo, hindi mo na siya anak. Okay? Wala na po itong damdamin, kundi yung pagmamahal natin ay bilang magkakapatid at wala na puro las. Amen mga kapatid? Ito. Sabi kasi babaguhin ang ating katawan. Papalitan po yung corrupt na body na ito, papalitan ng incorruptible body. Okay. Tingnan niyo yung katabi niyo sandali. Meron pa bang gustong baguhin yan? Ha? O, eto yon. Sabi ng Lord, babaguhin niya ang ating katawan. Ang ipapalit niyang katawan, katawang hindi na namamatay. Di ba? Hindi nabubulok. Kaya ho, yung katawan po natin, kung may mga peklat yan, wala na yan. Lahat po makinis na. Amen? Amen? O, ito pa, pinahuli ko sa inyo. Sabi niya, malulungkot kayo, di ba? May kagalakan. Sa Revelation 21 verse 4, ito sabi ng Lord. Sa ating muling pagkikita, sabi ng Lord, ako mismo ang magpapahid ng luha sa iyong mga mata. Wala nang dalamhati, wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang kamatayan, wala nang pagdurusa sa piling ko, sapagkat ang lahat ay lumipas na. And looking to that day, mga kapatid. Amen? At yan ang dahilan kung bakit tayo naririto. Kung bakit pilit nating sinatsaga, nagsasakripisyo, na tayo po'y lumalapit sa Panginoon, binibigay natin ang sarili natin sa Diyos sapagkat tayo'y nakatanaw dun sa bagay na yun na isang araw. Bubuhayin tayong muli ng Panginoon para makasama niyang muli. Tayo pong lahat tumayo. Let's worship the Lord for the last time.